Good morning sa inyo mga kalapatids. Tuloy-tuloy pa rin yung ating ginagawang paghahanda at pagpapalakas sa ating mga alaga, particularly sa kanilang stamina. Kaya sa umagang ito, time check tayo, alas 7 pasado, magpaparonda tayo. Bahagi pa rin yan ng pagtatagtag sa kanilang mga baga para tumatag at lumakas yung kanilang stamina. Paghahanda pa rin natin sa nalalapit na North Derby Race na magaganap ngayong 2025. At ganun din sa episode na ito, susubukan nating sagutin yung ilan pang mga katanungan ng ating mga kalapatids. Kasi nung mga nakaraan hindi natin nasagot yung mga katanungan, medyo natambakan tayo. Pero ganun pa man, sinisikap natin dahil alam natin yung mga ating mga kanubi ay naghihintay na masagot yung kanilang mga katanungan. Okay? So, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa mga kalapatids. Check natin yung kanilang mga dumi, kasintabi sa mga kumakain at nag-aalmusal. Ayan, tignan nyo mga kalapatids, buo yung kanilang mga dumi. Tara! Banat! Nahulog pa yung isa. Eto si Jessie, tamad na tong rumonda kasi may edad na yan. Tapos nakarating na ng malayo yan, kaya hindi na ganun kasipag lumipad. Time check 7:27 ng umaga. Tignan natin kung gaano tatagal yung ating mga alaga. Ayun sila mga kalapatids, so taas agad nila. Sana magdayo yung mga yan para maging matagal yung kanilang rondahan. Taas agad. Pagka ganyang kataas yung lipad ng ating mga ibon, tumutuldok mga kalapatids, alam natin na nasa kondisyon sila. Yung katawan nila hindi mabigat, wala silang nararamdamang masama, tapos yung kanilang respiratory nasa maayos na kondisyon. Kasi pagka meron ka nga namang bara-bara or hindi magandang pakiramdam sa iyong respiratory, tapos umakyat ka sa ganyang kataas, mararamdaman mo yan dahil nga mataas ang pressure sa taas. Pagka yung mga ibon ninyo may sakit, may sipon or kung ano man, hindi yan lilipad ng mataas kasi bumibigat yung pressure dun sa kanilang nasal or sa kanilang respiratory system na masakit yon, hindi maganda sa kanilang pakiramdam. So pagka ganyan yung ibon nyo na tumutuldok, alam nyo nasa maayos na kondisyon yan. At naalala ko na yung katanungan ng ating kalapatids, hindi pa rin tayo makaalis-alis sa sakit dahil ang tanong niya tungkol sa sakit, ano daw bang gamot sa halak at sa pagdudumi or basang dumi ng ibon. Bago natin sagutin yan, disclaimer uli, hindi tayo eksperto, hindi tayo veterano, hindi rin tayo veterinaryo, okay? Lalo na hindi tayo henyo mga kalapatids. Ang binibigay lang nating kasagutan ay base rin sa ating karanasan, mga kaalamang natutunan at mga resulta ng ating ginagawang pag-aalaga. Uy, ang daming ibon dun, oh, grabe. Ayan, oh. Magpasama kaya dyan yung ibon natin. Ayun yung ibon natin, tumutuldok. Ayun yung mga dumadaan galing sa training. Dami, oh. Yung ibon natin nandun, taas, tumutuldok. Sige, mag-ranging pa kayo. 7:27. Nakaka 3 minuto pa lang. Yun sila, oh. Okay, so balik tayo sa katanungan ng ating kalapatids na pinag-uusapan. So kapag may halak yung ibon ninyo, senyalis nga yan na meron niyang respiratory problem. Maaaring yan muna yung naging sintomas niya and then eventually magkakaroon ng one eye cold or kung ano pa. Basta respiratory yan. Pwede rin senyalis yan ng cancer, pero most probably respiratory problem yan. Pwede mong painumin ng Pure Gold, Betracin Gold, Amtil at kung ano-ano pa na gamot sa respiratory gaya ng ating mga napag-usapan. Gaya ng alam niyo, hindi tayo nagagamot. More on prevention tayo mga kalapatids. Pagpapalakas sa immune system para maiwasan na yung ganyang problema. So doon naman sa isang katanungan niya, ano daw yung gamot sa basang dumi or basang ipot ng kalapate. Pagbasa yung dumi ng ating mga alaga ay maaaring meron niyang issue sa kanilang digestive system or may sakit yung ating mga alaga. Kasi pagka may sakit yung ibon, nagre-manifest yan or senyalis yan yung hindi magandang dumi. Pero dahil nabanggit mo na may halak yung ibon mo at hindi maganda yung dumi, para sa akin lang, ang tingin ko dyan ay related yung problema ng ibon mo. So pwede mong painumin yan ng gamot na Pure Gold. By the way, not sponsored mga kalapatids. At kung hindi kasi ako nagkakamali, yung Pure Gold meron din siyang panggamot para sa ilang bacterial infection sa digestive system. Okay, so hindi lang siya pang ornithosis. Anyway, check mo na lang tapos tignan mo kung bubuti yung pakiramdam. At inire-recommenda ko rin na panoorin mo itong video na to. Ayan, yung thumbnail ilalagay ko diyan. I-review mo uli kung napanood mo na, reviewin mo uli
para maiwasan na yung paulit-ulit na gahamutan sa iyong mga alaga at tumatag, lumakas yung resistensya nila, hindi sila mabilis kapitan ng kung ano-anong sakit. Nako, wala na yung mga ibon natin, pumunta na sa gawing dun. So sasamantalayin natin pagkakataon, magkakaskas muna tayo dito ng kanilang mga dumi para malinis natin yung kanilang kulungan. Pagbalik nila, all set yung ating mga alaga. Sa katanungan naman ng ating kalapatis na Mr. RD, naglugon daw yung ibon niya nung binigyan niya ng barley. Normal lang daw ba yun o nagkataon? Okay mga kalapatis na kanubi, yung pagmumolt or yung paglulugo ng ibon ay natural na proseso nila yan. Subalit, may mga factors na nakakadagdag para matrigger yan or mapaaga yung paglulugo nila. Isa na nga dyan yung bigla ang pagpapalit ng patuka. So kung ayaw ninyong maglugo yung inyong ipon, lalo na kapag inihahanda nyo sila sa liparan, siyempre gusto natin buo yung kanilang balahibo, bihis na bihis yung ating mga alaga, di ba? So mas maganda gradual or dahan-dahan yung pagpapalit. Halimbawa, dati pinibigyan mo sila ng Flyers mix, tapos hahaluan mo ng, gusto mo ng light mix, hahaluan mo ng barley, pwedeng magsimula ka na 20-25% barley, ganun. Then susunod mga ilang araw, so nasasanay na sila, dagdagan mo, gawin mong 50%. Then ilang linggo itaas mo yung porsyento sa 75 kung gusto mo. So ganun, dahan-dahan, wag mong bibiglain kasi nai-stress kasi yung kanilang digestive system dahil sa biglaang pagpapalit ng diet. Kaya wag mong bibiglain. So matitrigger talaga yan. Minsan nga pagka medyo malayuan ng liparan, nagdadagdag tayo ng mataas na porsyento ng fats, yung sa flour. Ayan, minsan nagtitrigger din yung paglulugon ng ating mga alaga. So timing lang, kumbaga dahan-dahan lang yung pag-angat ng mixture o ratio sa kanilang patuka. Time check mga kalapatid, 7:40. Ito, kababalik lang ng ating mga alaga. Samantalang itong isang ibon natin, yung hindi maganda yung pakiramdam nung nakaraan, bumaba na kasi nga gustong-gusto niyang silipin yung mga inakay niya na hiniwalay natin. O hayaan lang natin yung magpahinga dyan. Then mamaya papaliparin natin uli sila. So hintayin natin itong dumapo, itong mga to. Kasi magdadapo na yan. Papahingay natin. Uy, lumipad na naman. Ayun, kita nyo. Sige. Kung nagbabaan na sila mga kalapatid, suko na. So sa unang bugso ng lipad nila, ilang minuto, halos 10 minuto lang yung tinagal nila mga kalapatid. So pahingayin natin sila ng 2 minuto and then pamaya paliliparin uli natin sila, bubugawin uli natin sila. Reasonably clean lang, mabawasan lang yung mga dumi-dumi na sa kanilang kulungan. Ganun din dito, okay na rin. So tara, siguro sapat na yung pahinga nila sa taas. So paliparin natin ulit. Yan sila mga kalapatids, di para na, buhay na naman yung ating mga alaga. Sana magdayo uli. Taas na naman nila. Orasan natin mga kalapatids, pinakawalan natin 45. So kanina mga 10 minuto lang. So dagdagan natin yung oras ng kanilang liparan. Kailangan bago natin sila isabak sa club training ay may self-toss natin sila kahit papaano para ma-develop na yung karakter nila, yung confidence nila sa sarili na alam nyo yun, mabalik dito sa kanilang Flyers loop. Time check mga kalapatids, magki-15 minutos na simula nung bugawin natin at paliparin yung ating mga alaga sa ikatlong pagkakataon. So una naka 10 minutes sila, pangalawa naka 15 minutes, so 25 minutes. So ngayon magpi 15 minutes na. So papalapit na sila sa 40 minutes mark ng kanilang liparan sa umagang ito. And still counting kasi wala pa sila dito mga kalapatids. Sana mamaya pa sila
dumating. Okay na okay yan. Solve na tayo dyan mga kalapatid. So hindi na natin sila hintayin dahil meron pa tayong trabahong kailangan asikasuhin. At meron tayong inihanda ditong tubig. Pwede silang magtampisaw dyan pagbalik nila para naman na gumanda yung kondisyon ng ating mga alaga. Makapaligo sila. Okay? So mga kalapatid, maraming salamat sa inyong pagtutok, pakikipagkwentuhan, pakikitambay dito sa ating munting tambayan. Sa mga kanubi natin dyan na may mga katanungan, mag-comment lang kayo dyan at sisikapin natin na pasadahan at magbigay ng pasagutan, ideya sa inyong mga katanungan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share sa video ito kung yung nagustuhan. Alam nyo kasi mga kalapatids, yung simple yung pagla-like, comment at pag-subscribe ay napakalaking tulong yan para magtuloy-tuloy yung ating ginagawang talakayan at ma-inspired tayo lagi na mag-upload ng video ng mga ganitong klaseng kwentuhan para nang sa ganun din marami pa yung maabot na mga kanubi ng ating programa. Sana patuloy kayong sumuporta. Ano man ang gagawin ninyo sa araw na ito mga kalapatid, sana maging productive kayo. Keep safe everyone. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam. 8:15 na. Wala pa rin yung ating mga alaga.